Mars, busy ka ba? Tanong ni Carla kay Shaina isang araw. Na-observe na Shaina kanina pa to di mapakali sa kinaupuan. Tila ba may hindi masabi-sabi sa kanya. Save ko na lang to, Mars. Bakit? Sagot niya kahit di tumitingin sa kaibigan. Can we have a date? I mean, dinner? At tubileng pahayag ni Carla. Napahinto sa Shaina sa ginagawa at hinarap niya ang kaibigan. Tinignan niya to ngunit kagat-kagat ni Carla isang daliri. Of course, saad niyang natatawa. Alam niyang may importante itong sasabihin pero hindi masabi-sabi. Thank you, Mars. Masayang pahayag ni Carla na walang pag-aalinlangan na pumayag siya dito. Nginitian niya ang kaibigan at napailing niyang pinagpatuloy ang ginagawa. Paglabas nila kinahaponan kay Carla na siya sumakay. Sinabihan na lang si Clyden sa plano ng kaibigan para hindi na siya susunduin ni Kuya Ronnie. Medyo alinlangan pa yung pumayag ngunit hindi naglaon. Umuorin to na malaman kung saan banda sila pupunta. Sa fine dining siya dinala ni Carla. Meron pa pala tong reservation kung kaya dumiretso na sila sa kanilang upuan. Agad ng serve na mag-iinom ang crew habang nihintay ang kanilang pagkain. Thank you, Mars, sa pagpapaunlak. Saad ni Carla na makapagsettle sila sa kinaupuan. Ikaw pa ba, Mars? Ngayon ka lang nag-ask ng date, ginrab ko na. Biro ni Shaina dito. Ngumiti si Carla ngunit kaya kanina, tila di mapakali ang kaibigan. Shaina, baka lang gusto mong tingnan yung business plan ng negosyo ni Daddy. Maya-maya itura ni Carla. Tinignan niya ang kaibigan at naaninag ang frustration sa mukha nito. Buhay na kasi ni Daddy ang kanyang business. Doon niya ginugol lahat ng alakas at oras niya, kaya mahirap para sa kanyang tanggapin na wala na lang basta to. Carla seems helpless and she felt her agony. Ano nangyari? Di ko alam, ang ganda-ganda naman ng flow. Pero isang araw bigla nilang nag-declare ng bankruptcy. Tulirang-tura ni Carla. Maya-maya ay may nilabas sa 2 folder. Baka gusto mong tingnan. May proposal ako dito. Saad ng kaibigan sabay abot sa folder na hawak kung kahit wala siya nagawa kundi abutin yon. Sinubukan ni Shaina ang buklatin pero wala siyang masyadong naiintindihan. Kaya't binilik na lang niya ang tingin sa harap. Sabi ni Daddy kahit di na raw siyang may-ari at mag-manage sa business niya, basta nakikita niyang nakatayo at nag-ooperate. Helpless na pahayag ni Carla. Di naman mapigilan na siya inang maawa sa sitwasyon ng kaibigan kung kaya't napahawak siya sa kamay nito. Don't worry, hahanap tayo ng paraan. Pag-aalo niya rito. Agad namang nagliwanag ang mukha ni Carla sa kanyang sinabi kung kaya't mabilis siyang tumango at ngumiti. Ngunit agad-agad napahinto sa pangiti at tila biglang bumahag ang buntot habang nakatingin sa likuran ni Shaina. Na-curious si Shaina kaya't napalingon din siya sa kanyang likod. Nagulat siya na ilang dipa na lang ang layo ni Clyden tungo sa kanilang table. Agad siya nitong binigyan ng isang halik malapit sa kanyang labi. Hi, sir! Kiming bati ni Carla dito at tumango iyon. Upo po kayo. Kandautal na dagdag niya at tinawag ang waiter para magpaad ng maiinom at ng iba pa. May meeting ka dito? Tanong ni Shaina na halos di makarecover sa ginawang paghalik sa kanya sa harapan ni Carla. None, I just invited myself to your date. Nakatawang pahayag ni Clyde at di mapigilang mapangiti ang dalawa. We're just making up for the days that we are not together. Turan niya at tumango-tango yon. I see. Sorry for gate crashing. Biro ni Clyde at gumiti ang mga to. Okay lang sir, pasensya na di namin kayo na-invite. Pareho kasi kaming na-excite mag-date ni Shaina eh. Turan naman ni Carla dito. Siya namang pagdating ng pagkain nila, kaya't naputo lang biroan. Agad kinuha ni Shaina ang mga folder na nakapatong sa mesa, nalagay sa may likuran kasama ng kanyang bag. How's your dad? Turan ni Clyden kay Carla na makapagsimula na silang kumain. He's getting better, sir. Parang di na galing sa sakit eh. Iniisip na naman niyang nakagawian niyang trabaho. That's good to hear. Say our regards to him. Saad ni Clyden at masayang tumango si Carla dito. Makakarating po sir, thank you. Magalang na saad ni Carla at tumango iyon. Si Shaina naman tahimik lang din. Iniisip niyang tungkol sa business ng daddy ni Carla. Eat more of this. Si Clyden nilagyan ng vegetable salad ang plate niya. Agad siyang nagising mula sa malalim na pag-iisip. Tumingin siya sa asawa at ginitian niya to. Thank you. Kiming turan ni Shaina dito. Tinignan siya ng binata, kinining ang ulo. Nasa-sense yata nitong may naiisip siyang iba. Nginitian niya to at nag-focus sa pagkain. Di rin na Shaina maiwasang obserbahan ng asawa. He sits and eats like a prince, pati yata pagsubot pagnguya, kalkulado nito. Even without his coat and tie, he exudes elegance and power.
No wonder he's the most handsome in her eyes. What's up, sweetie? Parang gusto mo akong isahog sa salad Bulong ni Clyden sa tenga niya. Agad siyang pinamulahan at halos kagat ang labing binaling ang kanina pa palang nakatitig niyang palingin sa asawa. Oh, sorry, napapahiya niyang turan. Napatingin din sa kaibigan at ngiting-ngiti ito na nakakaloko. Pinandilatan niya yon pero lalo lang lumawak ang pagkakangiti ng kaibigan. Sa kahiya, nag-focus lamang siya sa pagkain, maging sa kwentuhan hanggang matapos ng kanilang dinner. Pagkatapos kumain, di pumayag si Clyden na hindi na siya magbabayad kahit anong pilit ni Carla na kesyo siyang nag-aya ng date. Nagpasalamat na lang to sa lalaki maging ang paghatid nila dito hanggang parking area kung saan nakapark ang kanyang sasakyan. Pagkaalis ni Carla, tinungo niya ang sasakyan ni Clyden at mula sa resto, tumuloy sila sa kanilang bahay sa F-Park. Routine talaga nilang umuwi agad sa bahay. Kahit sa labas sila kakain for dinner, agad silang tumutuloy sa bahay. Nakagawian nilang kumain ng sabay for breakfast at dinner. Kahit nag-overtime sa work si Clyden, pinapahatid siya sa office nito para sa rooftop sila kumain ng dinner o kaya naman nagpapaluto to kay Ate Rosie para sa bahay na lang sila kakain. Kaya siguro ora-orada, lumitaw ang binata sa date nila ni Carla kanina. Coffee delivery? Pukaw ni Shaina sa asawa. Nasa study room to at kasalukuy nagbabasa ng mga documents. Nakangiti namang nag-angat iyon ng mukha. Pinasadahan pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakasuot siya ng baby pink na silk pajama. Wala siyang suot na bra pero maluwang naman ang pangitaas niya kung kaya carry lang. Kahit kasi matagal na silang nagsasama at pamilyar na sa katawan ng isa't isa, hindi siya nagsusuot ng mga revealing at seductive na damit. Thanks! Saad nito pagkatapos kinuhang tasa ng kapeng iniaabot niya. Umupo ang dalaga sa upang nasa harap ng table nito. Marami ka pang gagawin? Tanong na Shaina dito habang inililibot ang paningin sa study room nito. Maybe one more or two? Sagot ni Clyden habang inaobserbahan ng asawa. With her attire, parang ang bata nitong tingnan. Naamoy pa man din niya ang sweet smell ng kanyang buhok. Bagong ligo kasi at mamasa-masa pa ang buhok nito. Oh, I see. Tura nitong tumango-tango. Para may gusto tong sabihin at tumahanap ng tiyempo. Okay, mauna na ako sa room para matapos mo ang ginagawa mo. Wika na Shaina sabay tayo mula sa pagkakaupo. Kahit paano ayaw niyang maistorbo niyang asawa sa ginagawa nito. Hey, not so fast. Come here. Mabilis pa sa alas 4, nakahawak si Clyden sa kamay ni Shaina. Imbes na lumapit siya sa kinaroroonan ni Clyden, bumalik si Shaina sa pagkakaupo. What is it? Saad ni Clyden, disappointed sa pagkakaupo ng dalaga sa harap ng table niya. Gusto niya kasi itong yakapin at amoyan ang napakalambot at napakabango nitong buhok. Papakita ko sana sa ito. Ang dalaga, sabay labas sa hawak na folder. Napakanot si Clyden habang nakatingin sa hawak nito, ngunit di naglaon, kinuha din niya ito. Business plan and proposal? Tura ni Clyden matapos mabasa ang nakasulat sa harap ng folder. Santiago's Holding Company, saad ni Shaina. Binuklat ni Clyden ang folder at isa-isang pinasadahan ng laman nito. Can you help? Saad niya sa asawa. Tumingin si Clyden sa kanya ngunit hindi niya matanto ano ang iniisip nito. Bigla tuloy siyang kinabahan. Naalala niya nung nagbigay siya ng business proposal ng A&B. Ang dami nitong eme. Santiago's Holding is already broke. Pahayag nito pagkatapos ay ibinalik sa mesang hawak na folder. Wala na bang chance makatayo ulit? Tanong nito kung kaya't mas lalong tiningnan siya ng binata ng diretsyo. Sabi ni Carla mahal na mahal ng daddy niya ang kanyang kumpanya. Kahit daw iba na lang ang may-ari, magmamanage basta't nakikita daw niya tong nakatayo. Pagsasalaysay ni Shaina sa asawa. Napahawak naman si Clyden sa kanyang noo. Hopeless pero naa-appreciate niya ang pagmamahal ng matandang Santiago sa kanyang negosyo. Bakit nga ba hindi? Kung dugo at pawis ang pinuhunan niya dito. Katulad ng kanyang ama, dito na din ginugol ang lakas at binuhat to. Inawakan ni Shaina ang kanyang kamay. Pinisil nito ang kanyang palad. When she looks at her face, her eyes are begging for his mercy. How can he turn down? He's just wondering why she's too kind and caring. Aside from his mother, ngayon lang siya nakakilala ng babaeng selfless at mapagmahal sa mga taong di naman ito kaano-ano. His heart is full of happiness and pulled her across the table. Since nakapagitan ng mesa sa kanila, half lang ng katawan nito ang nakalapit. Hinaplos niya ang makinis itong mukha and right after,
kissed her full in the mouth. Pagkatapos niyang bigyan na nakawawalang hiningang halik, hawak-hawak pa rin niya ang mukha nito. He is not done yet. He's still craving for her sweet lips. Can you please help them? Saad ni Shaina nang mapalayo saglit ang kanilang mga labi. Napatawa si Clyden ng di oras dahil nasa isip pa pala nito yon. Sagot ni Clyden at tinampi ulit ang labi dito. Thank you. Tura ni Shaina kahit nakaumang ang labi ng asawa sa kanya. Sa tuwa, bahagyang kinagat ni Clyden ang kanyang labi. Did you wish to talk business while making love, sweetie? Biro ni Clyden sa asawa at napangiti iyon. Okay then, you may start presenting the proposal. Tura nito at binigyan siya ng halik sa leeg. Bigla tuloy nagsitayo ang lahat ng kanyang balahibo. Lalo si Shainang nawindang nang padaostos nitong halikan ng kanyang leeg, pababa sa kanyang neckline. I'm waiting, sweetie. Saad ni Clyden, and this time natanggal nito ang business ng kanyang silk polo na terno ng pajama and start kissing. Wait, hindi ako makapag-isip. She start feeling the fire at nawawala na sa katinoan. Why? Saad ni Clyden habang patuloy sa ginagawa. Napapasingap si Shaina sa sensasyong dulot ng paghalik nito sa kanyang katawan at di niya mapigilang mapaliyad. You're distracting me. Halos di ni Shaina mahanap ang dila dahil sa nararamdaman. Should I stop? Saad ni Clyden na inihinto ang ginagawa at tumingin sa kanyang mukha. Agad siyang napamulat at sinlubong ang mga mata nito. No! Tura niya at napangiti. Good. Now keep silence and enjoy, okay? Wika ni Clyden na agad sinelyohan ang kanyang mga labi. Di nito hinintay ano pa mang kanyang sasabihin. Shaina submitted her body and soul to him and burned with his passionate desire. After 3 days, halos mapaluha si Carla nang ibalita niyang tutulong si Clyden Villacorda na maitayo ulit ang Santiago Holdings. Ang maganda pa, hindi nito sinunggabang bibilhin ng menos presyo ang kumpanya at talong hindi itong nagmamanage dito. Bagkos, papahiramin ng mga Santiago ng halaga kung saan enough para makatayo ulit ang negosyo. Ang maganda pa ay kukunin ni Clyden ng Santiago Holdings para maging supplier ng ibang businesses na connected sa KNV Corporation. Naisip ni Clyden mas madali ang pagbangon ng Santiago kung may connection to sa malaking kumpanya tulad ng KNV. Thank you, Mare. Tiyak matutuwa si Daddy nito. Thank you, Lord. Halos di malaman anong gagawin dahil sa tuwa. Napayakap si Shaina sa kaibigan habang napapaiyak. Thank him, Mare. Of course, ang bait niya. Hindi lang siya Prince Charming, Mare. He is an angel. Wika ni Carla at di ni Shaina napigilang mapatawa. Oops, sorry. Masaya lang ako pero hindi ko na siya crush. Sa'yo na yun eh. Turan pa ni Carla kung kaya't tawang-tawa siya dito. I'm so happy for you and your family. Turan niya kung kaya't emosyonal na yumakap ulit sa kanya ito. Thank you. Thank you so much. From now on, you and your Joa are already part of the family. Pahayag ni Carla at tinapik-tapik nito sa likod. Damang-dama na siya inang labas sa pasasalamat ng kaibigan at masaya siya para sa pamilya nito. Di nga nagtagal sinimulan ng i-revive ang lumagpak na Santiago Holdings sa tulong at guidance ni Clyden Villacorda. Bumalik ang dating sigla ni Mr. Santiago na hangang-hanga sa estilo ng binata lalo na sa pagpapatayo at pagsisimula ng negosyo. Sobrang pasasalamat niya rito dahil hindi lang financial assistance ang binigay nito, kundi koneksyon sa KNV. Di na siya nagtaka na sabihin nitong magpapalit siya sa mga tauhan, lalo na sa mga higher-ups na involved ang money. Medyo nag-atubili pa siyang sundin ng payo nito sapagkat mga kapatid at kamag-anak ng kanyang asawa ang humahawak sa mga posisyong iyon, ngunit sobra ang bilib niya sa balang batang Villacorda, kaya't wala siya nagawa kundi palitan ng mga yon. Nagtaka pa ang mga to kung paanong naitayo niya ulit ang kumpanya, ngunit nanatiling tikom ang bibig tungkol dito. Ramdam niya ang sama ng loob ng mga to, ngunit mas malakas ang pakiramdam niya. Magiging okay ang kanyang kumpanya dahil sa pag-alalay ni Clyden Villacorda. And this, sisiguraduhin niyang di na madadapa ang pinakamamahal niyang Santiago Holdings. Halos kadarating lang ni Clyden sa opisina na mag-beep ang kanyang cellphone. Galing siya sa kumpanya ng mga Santiago at tiniluhan ang reopening nito. Kinuha niyang mobile phone para tingnan sinong nag-message sa kanya. New number yon kung kahit agad niyang binuksan ang mensahe. Hi babe, please talk to me. I miss you so much. I can't live without you. Sam. Sa nabasa, biglang napaupo ng tuwid si Clyden. Almost a month na niyang di nakakausap si Samantha mula nung iwan siya sa ere during their anniversary. It's too painful in his ego na mas pinipili nitong shooting kesa kanya.
And when he got back to the Philippines, he ignored her para ma-feel nitong pinaranas sa kanya. Today, he almost forgot her existence. Napabuntong hininga siya na malalim, ngunit habang naiisip niya to parang namimiss din niyang kasintahan, lalo nang mabasa ang malambing nitong message. Please babe, I'm so sorry. I'm so sick of missing you. I love you so much. Saad pa na isang dumating na mensahe at bigla siyang naguluhan. It's been a while nung huling makausap niya to. Samantha was so sweet and he's always in love with her. Kung kaya't pag-ring ng kanyang cellphone, hindi niya napigilan ang sarili na pindutin ang answered button. Maya-maya ay tumambad sa screen niya ang mukha ng kanyang si Samantha. Namumugto ang mga mata nito, ngunit naiyak na makita siya. I miss you, baby. Saad nito, talatang nagulat din sa biglaan niyang pagsagot sa tawag nito. I am so sorry, babe. Please, come home. Did you still love me, babe? Don't you miss me? Tanong ni Sam sa binata na wala namang marinig na salita mula dito. Of course. Sagot ni Clyden kaya't lalong nagpalambing yon. I wanna see you now, babe. Do you want me to go with you in the Philippines? Turan ni Samantha at di si Clyden makapaniwala sa sinabi nito. Mga ilang ulit niyang in-invite ang kasintahan na umuwi sa Pilipinas. Ngunit lagi itong busy sa career kung kahit di nito naranasang tumapak sa lupa ng bansang Pilipinas. Aren't you busy with your modeling? Medyo na i-adjust na naman niya ang sarili sa paglalambing nito. Anything for you, babe. I don't care about modeling. All I want is you by my side. Ngoy-ngoy ni Sam at di niya mapagilang mapangiti. She's always sweet and gentle. I don't want you to get tired of traveling this far. I'll be there. Saad ni Clyden. Rumihistro sa magandang mukha nito ang labis na excitement. Really, baby? Can you be here tomorrow? Excited na turan ni Sam kaya't lalo siyang napangiti. Soon, babe? Saad niya kaya't biglang nalukot ang magandang mukha nito. Why? Did she control you now? Turan ni Samantha, nababanaag ang labis sa pagsiselos. No, she never did that. Ani Clyden na pahayag. Bigla siya nainis sa pagdadawit ito kay Shaina kung saan di kailanman naging controlling sa kanya. Then why can't you come to the US as quickly as before? Are you in love with her already? He felt her jealousy and he closed his eyes. Sam, you're talking nonsense. Medyo iritadong pahayag niya. No, I can feel it. Did she own your heart now? Patuloy ni Samantha nag-uunahan ng mga luha. No, of course not. Agad niyang pahayag to pacify Samantha's emotion. Sa narinig, biglang nagliwanag ang mukha nito. Baby, I love you so much. Please come home. Paglalambing ulit nito sa binata. I will, babe. I'll just finish all of this and then I'll be there the soonest possible time. Pag-aalaw ni Clyden dito. I love you, baby. Malambing na turan ni Sam kung kahit naging music sa pandinig ng binata. I love you too, babe. Always. Sagot din niya na nahawa na sa kanyang pagkamalambing. Sa pakikipag-usap ni Clyden kay Samantha ulit, parang nabalik ang dating nararamdaman niya dito. He loved this woman so dearly at kahit busy siya sa opisina, naka-open ang video na kagaya ng dati. As of this time, he cannot do anything maliban kay Samantha at trabaho niya. Sa Shaina naman para i-check sa kanyang mobile phone kung may na-miss na tawag or text ni Clyden. Ang alam niya ang matento sa reopening ng Santiago Holdings pero after that, wala na siyang balita dito. Inisip na lang niyang busy ang binata at maraming ginagawa. Ma'am, saan po tayo? Tanong ni Kuya Ronnie nang makalulan siya sa dala nitong sasakyan. Nagulat siya sa tanong nito sapagkat dati kapag sinusundo siya may instruction agad ang binata. Wala bang sinabi si Clyden sa inyo, kuya? Maang natanong rito. Wala po, ma'am. Baka busy, kuya. Sa bahay na lang baka dediretso na rin doon yun ngayon? Saad niya at tumango naman yon.